meron silang allowance 50,000 buwan-buwan. Doon sa isang anak nila, yun nasa Australia. Baryo lang to, may sarili silang caregiver. O, di ba? Mahina ang kalahating milyon. Mahigit 1,000 yung kanilang, mahigit 1,000 yung puno ng mga saging nila yan. Hi everyone! Mukhang umaapaw ang kayabangan ni Norman Mangusin dahil parang yayamanin ang kwento niya na may caregiver pa ang kanyang mga magulang. Sa video na ito ay panoorin natin ang tila bagyo sa tag-init na si Norman Mangusin. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pagyayabang ni Norman Mangusin nang dang-dang libo ang natatanggap ng kanyang magulang galing sa ibang bansa. Boss, kumusta kabuhayan ng mga magulang mo? Maayos. Wala silang problema. Una, yung isang anak nila, meron silang allowance 50,000 buwan-buwan. Doon sa isang anak nila, yun nasa Australia. Meron silang allowance 50,000 buwan-buwan. Doon sa isang anak nila, yun nasa Australia. Tapos yung isang anak nila, meron 20,000 sa buwan. 20,000 sa buwan. Sustento nila yon. Bukod pa yung binibigay nung kanilang principal. Buwan-buwan din yon. Meron daw silang libu-libong puno ng saging, pero doon sa nakita natin sa mga nakaraang video ay parang iilan lamang ang mga puno. Tapos yung kanilang sagingan lang, pag umani yan ng sabay-sabay, mahina ang kalahating milyon. Mahigit 1,000 yung kanilang, mahigit 1,000 yung puno ng mga saging nila yan. Mahina ang kalahating milyon. Mahigit 1,000 yung kanilang, mahigit 1,000 yung puno ng mga saging nila yan. Bukod pa yung mga patanim nila. Doon sa mga patanim nila, meron silang tinatawag na tersya. Ang ibig sabihin ng tersya sa salitang Ilocano, halimbawa, tanan mo yan, 10 hektarya na yan. Halimbawa, yung 1 hektarya umani ng 100 sako. 30 sako ang kanila. Tersya nga eh. So kung yung 10 hektarya umani ng 1,000 sako, may 300 sako sila. Dadalawa lang sila. Akalain mong may caregiver pa daw ayon kay Norman Mangusin, pero sa itsura ng lugar ay mukhang wala namang silang caregiver. Tsaka yung caregiver nila. Baryo lang to, may sarili silang caregiver. Di ba? Ayos naman buhay nila. Kaya nga nung nagka-problema ako, nagulat ako, sabi nila. Pinadalan ako ng paggastos. Tapos sabi nila, gusto namin makita yung apo namin. Dinala ko rito yung mga bata. Gulong naman daw ayon kay Norman Mangusin ang buhay at tila palagi siyang nasa ibaba. Ang buhay ho ng tao parang gulong yan. Malay nyo, bukas makalawa, sila naman yung inaaresto. Malay ho natin. Hindi po ba? Naaawa naman si Norman Mangusin sa mga vlogger dahil wala daw magiging kita kung wala siyang live. Alam nyo, nakakaawa din yung yung mga basher natin. Nakakaawa. Yang sila food poison. Pansinin nyo, pagka wala akong live, mukha silang tanga. Wala silang content. Wala silang kita. Diba? Ganun yun. Walang content, walang kita. Monetize pa naman yan. So, nung minonetize, syempre may kita sila. Di yung kita nila, kung kaninong bank account papasok yung kita nila, kung kanino pinadadala ni Meta, di yun ang may kaso. Ganun lang yun. Ano ka ba? Kaya pala nagpunta itong si Norman Mangusin sa probinsya ay upang hikayatin ang kanyang ina na magkaso, pero mukhang hindi ito ubra. Boss, don't show. Huwag mong pakita rito si Mama, si Nanang Remy, for safety. Puti, pinakita na nga nila eh. Di ba? Winalang yan na nga nila. Siyempre, ba't ako nandito ngayon? Para naman si Nanang, inire-review nung kanyang abogado yung mga live nung mga vlogger na binastos siya. At pagkatapos ng Holy Week, siya magsasampa dito sa lugar nila doon sa mga vlogger na nang walang iya sa kanya. Ganon yun, yung ipinakita yung kanyang muka,
Ipinakita yung litrato. Actually, kilala nga ng Nanang Remy si food poison eh. Oo, di ba? Ididibada na niya. Oo. Ganun na kasimple yun. Huwag na kayo magpalit-palit ng kung ano-anong mga profile. Bistado na kayo. Di ba? Pero dito sa maririnig natin ay tila masama ang ugali na ipinapakita ni Norman Mangusin sa kanyang ina. Pakinggan natin ang usapan ni Norman Mangusin at ng kanyang ina. Oo. Pwede? Patahimikin nyo na lang yung anak nyo. Wala naman siyang sinasabi sa'yo Wala siyang ginagawa laban sa'yo. Basta sa kanya kung binubuntun yung galit mo, wala siyang ginagawa laban sa'yo. Ako magsasabi. Dahil Hindi ako. ko. Oh, tangin na naman eh. Pagagalitin nyo na naman ako eh. Minsan na lang akong galit sa Yan ang buhay. magagalit. Putang ina, nakakulong ako ito! Sino may kasalanan? Ako. Kasalanan nyo! Nako. Francis, alam mo. Sinabing patigilin na lang yung anak mo pagtatanggol Wala mo pa. naman siyang ginagawa. Marami ako na... Wala siyang ginagawa. Alam mo, maraming Oh. tumitira sa kanya para hindi Hindi ka titigil. Hindi ka titigil magsalita. Hindi ka titigil magsalita. Hindi mo ako pakikinggan. Ito lang ang sasabihin ko, anak. Putang na, magsasalita na kayo. Ako nga nagsasalita eh. Hindi kayo tumigil at pakinggan yung sasabihin ko. Oh, Marami nga nakikita nga araw-araw nga nakalive yung anak nyo. Putang ina, sinisira yung advocacy ko. Putang ina, panayang hingi kung kani-kanino eh. hindi Ay, ka Araw, nakisika ko. Napapanood ko. Naririnig ko. O, dinatayo yung cellphone mo. Ginagamit niya yung pangalan ko. Ginagamit niya. Ikaw ang nagsabi sa kanya na gawin mo yung... Anang tinapay naman. Ako na... Wala akong putang inang ayuda. Tumulong nga siya doon sa bambang eh. Oh, pinana. Putang ina naman eh. Ang kulit talaga eh. Ipagpipilitan nyo kasi. So, sasabihin ko sa kanya, tumigil na siya sa paggawa ng magal. Alam niyo ba na buhay ko na nakasalalay yan? Eh putang ina, yung ginto-ginto na yan, kapag nalaman niya, ano mangyayari sa palagay niyo? Kaya yung depensahan? Mary Ann lang ang may sabi niya. Si Mary Ann, walang ibang tao kung kausap kundi si Mary Ann. Naulo ko sa inyo. Eh paano kung sabihin ko sa inyo? Kaya ako tumawag, pakinggan mo. Tapos na sana yung issue mo na Norman Mangusin. Kung pinadalan mo na ng pera ng 2 milyon yung nasa Italy na Norman Mangusin na sumira sa'yo at gusto niya yung umuwi. Yun ang patikako mo. Ina Wala naman namang talaga. Anak, matuto ka namang mukanyig. Ay, nagbuhay hari. Paano ako makikinig? Paano ako makikinig sa inyo? Hindi niyo naman alam ang buhay ko. Alam niyo ba buhay ko? Alam mo ba kung bakit? Tayo siya ng daldal dyan! Subo, puro ay daldal! Sige, dumaldal ka pa, hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Nako, anak. O sige, magsalita ka pa. Hindi na kita kakausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatabisin ko pang mamatay. Barado ang utak niyo eh. Dapat niyo ba ikwento yung ginto na yan? Dapat niyo ba ikwento kahit kaninong tao yan? Hindi niyo ba alam na si Mary Ann? Siya na lang ang natitira sa akin. Ay, kailan ka naman pinagkwentuhan na tinutokso ako ng gold bar. Nananay, paghanda mo ako ng isang gold bar. Yung bunganga mo! Yun ang sabi niya. Eh, di siyempre yan, sinasakyan ko na. Ay, wala na iba siya lang. At wala nang iba. Kaya, Ano yung pagtatanggol niyo dyan sa anak niyo? Putang ina eh. Yung anak niyo nga nagdala ng mga dokumento doon kay Chinjin. wala siyang dinadalang dokumento. Okay na yun. Wala siyang, Isulat din na ni Paniday. Sakbay nga yung parwar na kay G. Manila. wala siyang dinadalang dokumento. Pagtatanggol niyo pa. Putang ina na nga. Ako na nga. Sa'yo, yung Norman Mangusin. O, wag na tayo mag-usap. Hanggang sa mamatay ako, hindi kita kakausapin. Ayaw mong tumigil eh. Pilit mo pinagtatanggol yan. Ako na. Sino ba mas mahalaga sa'yo? Ako yan. Pareho kayong anak. Putang ina. Walang tulak sa akin at walang tulak. Putang ina yan. Walang tulak. Pagiging putang ina may. Putang na wala akong kadugong hudas. Hindi naman siya hudas Hudas yung anak nyo. Ingatan mo lang. O, ibaba mo na. Huwag mo na akong kausapin hanggang sa mamatay ako. Mas mamatamisin ko na. Kung ano yung nandiyan, hindi niyo dapat pasingawin yan. At yan po ang kaganapan kay Norman Mangusin. Napapahanga ako sa nanay ni Norman Mangusin
dahil sa kabila ng lahat ng kalokohan niya ay tila malambot pa din ang puso ng kanyang ina. Dama ko na simpleng buhay lang ang gusto ng ina ni Norman Mangusin. Isang maliit na bahay sa isang probinsya kung saan ay walang kaguluhan ng hangad ng kanyang ina. Sana ay hayaan mo na lang ang iyong ina at bigyan ng katahimikan ang simpleng buhay na meron siya ngayon. Ganun pa man ay sana makita mo, Norman Mangusin, ang liwanag sa buhay mo dahil ito ang gusto ng iyong ina na humahanga pa din sa'yo. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.